ibabalik na natin yung ating manok. Hello mga ka-viewers, welcome back po sa aming channel. Morning mga ka-viewers. Ito ang sipag kong anak. Napasok kahit madulas yung panarang daan. So yun po pala, ngayong umaga po, kinancel ng RCSD or yung Regina Catholic School Division yung service nila ng school bus. Dahil nga, hindi maganda yung kondisyon ng daan, madulas. And sabi din sa text message, bukas naman yung school kahit na-cancelled yung school service. Pero kung in case na hindi mo papasukin yung anak mo, just inform the school na yun nga, absent yung anak mo. Kasi pag hindi po kayo tumawag sa school, ayan, sila yung tatawag sa inyo to confirm na yung anak nyo ay hindi pumasok. So importante po na pag absent yung mga anak natin, talagang inform natin yung school. So, ganun dito. Hindi basta-basta nagkakansela ng pasok. Hindi uso yun dito. Unlike sa atin na pagka, halimbawa, nasa forecast na may bagyo, diba? Meron ng, may cancellation na agad ng klase. Pero dito, kahit na nag-winter storm na, hindi naman sila nagka-cancel ng klase. Tapos, yun lang. Yung kinakancel nila, yung school service lang. Yung school bus. Diba? Biglang nag-transform yung paligid natin, no? Biglang namuti. It's time na. This is it, pansit babeng. Isang araw lang, di ba? Oo. Kahapon nga lang to namuti. Kahapon. Pero grabe yung kapal ng snow. Oo, grabe po yung bagsak ng snow. Makapal siya. Ang pangit, babasa. Oo, kaya Mabigat naging ka. madulas, ano? Hindi, tsaka mabigat pati kapag nagpala ka. Ay, oo. Dumidikit sa pala. Bakit dito ka kaagad? Ako, pagka gantong madulas ang daan, dyan ako muna sa gitna. Tingnan nyo, kung mapapansin nyo, yung kulay itim na 3 lanes to eh. Pero yung nagiging itim, 2 lanes lang kasi yun yung talagang dinadaanan lang ngayon ng mga sasakyan. Tapos, gigilid lang sila pag halimbawang liliko na. Ganyan o. Kasi delikado din, magagatar ka dito pag dito ka talaga sa gilid eh. Ayan na. Pag lumiliko, karamdam mo na medyo madulas siya. Kahit sabihin mo, ayan, nag-wiggle yung sasakyan. Kahit sabihin mong naka-winter tires ka, pagka gantong nagba-black ice talaga yung daan, maramdaman mo din na nadudulas din talaga yung gulong. Kontak ng gulong ng snow. Oo. Kaya dito sa mga tawiran, medyo ingat din talaga pagka dumadaan ka kasi minsan yung ibang mga driver kasi alam mo yun, naaalangan sa pag-stop. So wag agad-agad din tumawid. Kasi nung isang araw nga na wala pang snow alam mo yung talaga naghahabol sila kahit na may mga natawid na ng mga bata. So delikado siya. May mga driver kasi na, alam mo yung mga nagmamadali. Oo, ano lang, basta dahan-dahan ka lang. Okay naman eh. Kung mapapansin po nyo, itong mga daanan namin sa ngayon, hindi pa siya nalilinis. Dun sa kabilang, kabilang daan, sa Luvan, yung main road talaga. Yun na, parang nalinis na yan pa, no? Ito, grabe pa yung tambak. Pero malamang lilinisin na rin to. Si John tsaka si Johnny, sabi mo, kaway-kaway. Seryoso. Seryoso sila. Ay, doon yan sila dadaan. Puting-puti, no?
Makapal talaga pa, no? Kahit sabihin mo, overnight lang siya na binuhos. Kasi nung Ay, hindi. Parang 2 nights yung buhos, no? Kasi hanggang gabi to, eh. Unang bagsak. Tapos sunod na mga araw, mayroon pang snow ulit. Siguro mamaya pa to lilinisin. Or hanggang bukas. Hindi sila nila to. Kasi pag medyo malusaw siya, tapos op. Ayan na po yung mga bundok namin ng yelo. Ganyan na makikita natin. Puro bundok ng yelo galing sa parking area. Dito po kasi pagka yung gantong may snow na yung daan, yung mga driver naman, hindi naman sila yung tipong nang aapura talaga kasi lahat nag-a-adjust talaga sa road condition. So, halimbawa, yung takbo sa ano na yun, sa daan na yun is 50, nagiging ano minsan 40, ganyan. Yung 70, nagiging 50. So, lahat nag-a-adjust naman. Kasi ilang lanes naman yun eh. Pwede naman sila dumaan sa kabilang lane na medyo mabilis yung takbo. Tingin tayo ng pala. Mahal din pala itong mga pala, no? Mabenta to ngayon eh. Ang pala sa snow. Ito naka-sale. 30 din Ito 24 yung ganyan oh. Ay, yung iba hinahanap din nila pa yung ganito o steel para hindi siya mabilis masira, no? Tsaka ano, may kapit talaga siya. Mabigat nga. Mabigat lang, oo. Yung ito oh, 45. Maganda yung gantong brand talaga. Kahit yung gunting mo nga no? Maliit lang siya pero solid. Matibay. Medyo mahal nga lang. So ito yung ino-offer ng sales lady dito oh. Ayun oh, medyo malaki. Mabigat. Tingnan ko si Liz ng baunan niya ng tubig. Ito parang mas maganda to. Yan, malamig. May araw. Bumili tayo ng ayan, tubigan ni Denise. Tsaka baso. Yung baso kasi namin, alam mo yung parang kakalipat natin pa, parang nagkanda basag-basag, no? Kailang lipat kami ng bahay. Yung iba mga pinamigay din. Eh, hindi pare-pareho na yung itsura eh. Kaya bumili kami ng ilang piraso lang ng pang, alam mo kung may bisita. May maalok ka man lang mapaglagyan ng tubig. Ay, aray. Kasi hindi kami yung tipong nag-iipon ng mga gamit na nag-i-stock din sa bahay. Kasi pag may party naman, ano naman eh. Yung mga disposable naman yung gamit, diba? So, wala kami masyadong gamit na as in, nakatabi talaga. Ngayon maganda pa yung itsura kasi puting-puti. Kapal. Grabe yung kapal din niya. Pero dito, nalinis na. Ayan, kung mapapansin nyo, nakatambak na sa gitna. Ibig sabihin, nalinis na yung daan yan. Papala. Wow. Hindi ka naman bumiling pala eh. Baka tinapos na nila yun. So, ayan si Dadong. Nakakita ng, hinaan mo yung, ano muna, fan. May nakita si Dadong na, yung teenager na, nakita niya dun sa labas, pa balik-balik, tapos nangihingi ng barya-barya. Tapos pumasok dito sa coffee shop, tapos tinanong niya kung gusto na ba ng kape. Ano hiningi niya? Chocolate? Choco at saka Sandwich. Sausage muffin?
Oo. Um, Kaso lang, sinita siya nung ano, Hindi naman totally sinita. Hindi no, naman sinabihan, hindi naman totally na sinita siya. anong sabi sa kanya nung Ang sabi nagtatrabaho dyan? ang sabi lang sa akin, ayan, sabi ng isa, Hindi siya allowed sa store kasi parang binan siya dati. Baka ban may, siya sa ano. oo, baka dati siguro may ginawang hindi maganda. Hindi, sabi ng lalaki sa akin. Sabi niya, banned siya dito sa loob kasi umiikot siya, nangihingi siya ng pera sa mga customer. Ah, Baka okay. nireklamo siya. Pero sa atin kasi sa kultura natin, normal yun na nangihingi. Kaya nga lang sa loob ng store. Mm. Di ba? Pero yung iba naman, 'di ba nga, sabi wag mo daw sanayin yung mga tao na bigyan yung personal mong abutan. Kasi 'di ba, kesa daw na ganun, bigay mo na lang sa charity. Eh depende naman po 'yun eh. Kung halimbawa ganyan, nagugutom pala, 'di ba? So, ginawa ni Dadong instead na bigyan niya ng barya, binilhan na lang niya ng kape. At least 'yun, diretsong ano makakain niya. Nung ano naman, pagkakuha niya pa lumabas din naman siya, no? Hindi, sabi niya rin kasi sa akin, sabi din siya na Aalis na rin I siya. gotta go. Oo, kasi alam niyang Sabi ban ko- siya dun eh. Sabi niya, I gotta go. Sabi ko, Mm-mm. ano, antayin mo yung Pagkain. sausage mo. Na nakakaawa din yung mga ganyang bata. No? Hindi naman siya siguro homeless. Kaso lang, alam mo yung makawalang makain sa bahay nila. Siguro mga dating pasaway, ano yun, tapos pinapabayaan na lang. Di ba dito? Mm-mm. Pag 18 ka na, tapos pasaway ka pa sa magulang mo, talagang papabayaan ka ng ano mo. Oo nga. Siguro alam mo yung mga hindi na-guide ng maayos. Kasi Tapos parang ano pa siya, alam mo may bangas dito sa ilong, no? Na parang napaaway. Nakita mo yon? nakalasing. Diba? Oo nga. Subsubura. Nasubsob o kaya nadulas. Eh, madulas pa man yung daan ngayon. Marami naman nagsasabi talaga na wag ito laki, bla bla bla. Pero ako iba. Kasi nagugutom ang tao, nakikita mo naman. Mm-mm. Ma-recognize mo yung tao na nagugutom o nanghihingi lang talaga para... Pambili ng mga sigarilyo, no? Kasi yung iba ganun eh. Kasi ang alok ko naman sa kanya, ano, Coffee. you want coffee? Oo. Sabi niya, hot chocolate, is it okay? Ano naman siya? Mm-mm. Normal naman siya kausap. So, mukhang nagutom lang talaga siya. Pagkakuha niya ng sandwich, tsaka yung hot chocolate, yun, lumabas na rin siya. Sigurong edad nun, mga ano pa lang, 15, no? Hindi. Mga ano yan siguro, mga 20 na siguro, 22. O di, legal lang talaga siyang, ano, umalis ng bahay. So, ayun lang. Minsan dito, may mga ano ka din naman, makikita kang mga tao na, para mga homeless, tapos, gantong panahon na, kahit na malamig, may pwesto sila dun sa bandang north pa, di ba? Nakita mo yun yung may stop doon, bago ka lumiko, papuntang superstore. Ang dami dun. Homeless daw, tapos, kailangan daw niya ng, ano, ng barya-barya, mga ano, may hinging pera, para may maipon pambiling pagkain. So kahit na tayo may mga problema, mas swerte pa rin tayo kumpara sa mga ganong tao na, 'di ba? Kailangan pang humingi ng pera para lang may pangkain. Yung bang naikwento lang natin, hindi natin ini-encourage na kung may makita kayong ganong tao, bigyan nyo rin ng cash. Pero okay na rin yun na food na lang yung ibigay mo, 'di ba? At least makain nila. Hindi yung iba kasi iniipon nila para maipambili sila ng mga sigarilyo. Yan, nagsa-snowblower si Lolo. Oo, yung iba pambili ng alak. Nagbabawal na gamot dito. Oo. Ay, grabing tambak din eh. Ay, ito yung mahirap pagka nasa corner ka, no? Kasi medyo malapad yung lilinisin mo. Ayan o, hanggang doon. Pero pagka ganito lang, front lang, medyo maliit lang, no? Sana kung mayroon siyang bush, ano. Oo. Pero mayroon pa rin, ito na yun. Mm. Paano linisin niya? Dapat talaga may snowblower. Snowblower talaga.
Ngayon dito po nalinis na, oh. Kasi nakatambak na yung mga yellow dyan sa gilid. Linis na yan sa lagay. Sa lagay na yan, nalinis na. Siguro nilinis to nung madaling araw o kagabi. Madaling araw yan. Madaling araw siguro. Ano? Tapos pinutol dito, paano Oo, makakabit? tinambak. Ay, oo. Hindi makaliko ng maayos doon. Oh my goodness. Oo nga, no? Yung mga corner pa man yung delikado. Di isang side na lang yung malikuan nila. Wala na yung diretsyo. Na yung bulldozer, oh. May ikot-ikot pa. Yan si Dadong. Sobrang kapal naman kasi ng tambak dito sa gilid, oh. Ang lalim ng pinapala niyo, oh. Pag winter, dati, dito kami nagpa-park sa gilid na to para kahit papano hindi matatambakan ng snow. Kaso lang sa ngayon, doon na kami sa garahe banda. Isa muna tayo ng sibuyas tsaka bawang. Luto tayong adobo. Yan po yung parang pinaka-activity dito pagka winter. Lalo pagka yung may sarili kang bahay o kaya umuupa ka ng bahay. Ikaw mismo yung maglilinis ng paligid mo, yung mga pathway. Pero pagka halimbawa yung bahay mo is condominium, apartment, ganyan. May mga maintenance po silang tagalinis. Pero pagka ganito, sariling bahay o kaya yun nga, bahay yung inuupahan mo, ikaw talaga yung maglilinis. Check natin. Oh. So, pinapalabas ko muna yung mantika ng manok bago natin siya lagyan ng toyo tsaka pampalasa. Yan, oh. Maganda yung ganyan. Yung parang napiprito siya. Kaya, Kois? So, inalis ko na po yung sabaw ng manok. Pwede natin siyang lagyan ng toyo. Yung sabaw niya, sinet aside ko muna. Lagyan ko rin ng konting oyster. Bay leaves, tsaka pamintang buo. Hayaan muna natin siya na ma-absorb niya yung toyo tsaka yung oyster bago natin mamaya. Parang iprito natin siya ng konti lang tapos ibalik natin yung sauce na itinabi natin. So, pag nagluluto po kami dito na ganito po yung panahon, yung malamig, binubuksan po namin tong dehumidifier. Yan, kasi kinokollect niya yung moisture ng bahay, nandito yan naiipon yung tubig.
Kasi, papansin nyo, yung itong salamin, yan o, may moist. Ayan. Yung tatlo nakikipagbuno pa rin dun sa makapal na snow. Grabe, oh. Grabe yung tambak ng snow na iniipon nila dun sa gilid. Biruin mo, ano lang yan, 2 gabi lang yan na ipinatak. Balikan natin yung ating niluluto. Ayan, oh. Nagiging makulay yung manok natin pag inadobo. Pagka hindi muna siya lalagyan ng sabaw. Kaya inalis muna natin yung sauce niya, eh. Tapos pa-absorb muna natin tong toyo. Tsaka yung nilagay nating oyster. Para lasang-lasa siya, diba? Ayan. Konting kulo pa. Ganda ng itsura, oh. Ayan, yung masarap na adobo, yung iga. Pero wala pa tayong nailagay na vinegar dito. Add muna tayo ng suka. Yan, wag munang haluin yung suka pagkalagay. Bale, pakuluin muna natin siya saglit. Bango, amoy adobo na. Nandiyan na sila, oh. Sa bagay kasi, yung lilinisin lang naman muna, yung pathway na yan, kasi para, syempre, para safe yung mga naglalakad. Kasi mahirap na pag may madulas, kasalanan ng may-ari ng bahay. Ay, naayos nila yung mga putol na kahoy. Hindi pa kasi nailipat. Ginilid lang pala. Lagyan ko lang po ng konting brown sugar. Pwede na natin haluin kasi nakakulo na yung suka. So, alisin muna natin to dito. Tapos, prituhin natin saglit. Kasi mas masarap pa rin yung prito siya, eh. And, naglagay tayo ng konting butter. At, ibabalik na natin yung ating manok. Mas mabango siya kasi butter yung pinagprituhan. Hayaan muna natin na magkaroon siya ng parang konting kulay pa. Ayan, oh. Mas maganda nga, oh. O, diba? Ayan, mas maganda yung kulay niya kasi pinrito sa butter. Ito yung masarap na adobo. First time ko lang pong nag-try ng ganitong pagluto ng adobo. Ayun nga, mas maganda siya. So, dahan-dahan, pwede nating ibalik yung sabaw niya kanina. Actually, pwede kong ilahat. Kasi konti lang yung sabaw kanina, eh. Yan, tapos paigain na lang din natin ng konti para may konting sabaw lang siya.
Lalagyan natin ng paminta. Pamintang durog. Pwede nyo pang timplahan siya ng konting asin. Kasi ito kanina nilagay ko, ano lang, toyo tsaka oyster eh. So, lagyan ko lang siya ng konting asin. Tapos, pwede na. Yan, luto na. Uy, ang sarap ng adobo. Kita nyo, kayo nagpala doon. Ako nakapag-tutorial na. Charet. Luto na. Paigang adobo. May konting sauce lang. Sa natin yung ilaw para makita talaga.